Dig ni comparative. Sige po, anytime po comparative. 10:41, 10:51 ang tapos. Ayan, may timer. Sino ba yung unang titindig, bro? Tinight mo yung affirmative, bro. Okay, Nightmare, magandang gabi. Isang Baptist ang titindig sa Trinity. Proceed na po kayo. Okay, sa ulitin, magandang gabi. Tayo po'y magpapatunay na ang Trinity po ay turo ng ating Panginoong Hesus. Una po, babasahin po natin mga kaibigan ang Expanded Bible sa Isaiah 6:8. No, Isaiah chapter 6 verse 8, ang sabi po dito, "Then I heard the Lord's voice." So saan daw po galing? Tandaan po natin bago pong lahat, ang Biblia po ay galing po sa Diyos. Ngayon, dahil po ito nasusulat sa Bible, so ito po ay sa Diyos, no? Then, sa Isaiah chapter 6 verse 8, then I heard, no, the Lord's voice. So narinig daw po ito, no, ni Isaiah saying, "Whom can will I send to speak for God to Israel? Who will go for us?" Referring to God in His heavenly court, of possibly to the Trinity. Ayan, litra por litra ha. Ngayon, isa pang talata. Ng isang talata, dito po sa Elizabethan 16:11. Basahin po natin sa Genesis chapter 1, 26. Okay, saglit. Genesis chapter 1, verse 26. Ano po ang nakalagay dito? Ay ganito po. "And God said, let us make man in our image, after our likeness." The creation of man was preceded by a divine consultation, as will the pronounce us in our proclaim to the consultation held by the three person of the divine Trinity. Ayan, litra por litra. Totoo po ba, no, mga kaibigan, ang Trinity? Ayon po kay Allah, may sinasaksihan po siya na Diyos. Babasahin po natin. Dito muna tayo sa sa Surah Al-Maida 116. Ang nakalagay po dito mga kapatid, no? "And remember when Allah will say on the day of resurrection, O Isa Jesus, son of Maryam Mary, did you say unto men, worship me and my mother as two gods besides Allah?" Sino daw po ang Diyos? No? May iba pala pong sinasaksihan, nyo lang mali pagkaunawa nila ng kanilang Trinity. Sino daw po? Si Isa, si Maria, at si Allah. Tatlong Diyos. So yun yung pinagkaiba namin. Pero ginamit ko ito, mga kapatid, bilang katibayan na hindi lamang si Allah ang Diyos. Hindi lamang po si Allah ang Diyos, kundi may kinikilala sila na si Maria at si Jesus. Ngayon, mayroon pong sinasaksihan si Allah na ibang Diyos. No? 5:1:16. Okay. So ngayon, dito po sa Surah 3 verse 18. Okay, ganito po ang ating mababasa. No, sulat po ito ni Moshinkan, English Moshinkan. "Allah bears witness that la ilaha illallah, none has the right to be worshipped but He. And the angels and those having knowledge also give this witness. He is always maintaining His creation in justice. La ilaha illallah, none has the right to be worshipped but He Almighty, the All-Wise." So yung Diyos pong si Allah, mga kapatid, meron pong sinasaksihan na Diyos na karapat dapat sambahin at purihin. No? Ito yung tunay na Diyos. Ngayon, anong sabi po ng Amplified? Sabi po sa Genesis 1:26 ay ganito. Basahin natin. Genesis 1:26, mga kapatid. God said, "Let us Father, Son, and Holy Spirit make mankind in our image, after our likeness, and let them have complete authority
over the fish of the sea, the birds of the air, and the tame beast, and over all of the earth, and over everything that creeps upon the earth. So ayun po, no? Napakalinaw po mga kapatid na ang Trinity ay napatunayan at nag-i-exist talaga po ito. Iwan ko lang kung paano ito pamamalian mamaya ni Comparative Ismael. No, tatanungin po natin mamaya kung yung Quran ba nila ay may salitang Trinity, letra por letra. No, tatanungin po natin mamaya. So, siguro i-wave ko na bro yung aking oras para po makapagtanong na siya kasi patunayan ko lang naman daw na may Trinity at meron nga talagang Trinity. Magandang gabi po sa panig po ng dalawang magkadebate. Aming ipinapaalala sa 10 minutong pagtatanong ay wala pong adhom at kung may mag-adhom po ay lalapatan ko po ng disiplina. Sa unang pagtatanong ng 10 minuto ay maaari pong magtanong doon lamang sa nilatag at kung hindi naman po batay sa nilatag ay nasa pag-uusap po ninyong dalawa. Kapag sinabi pong categorical, uunahin po ninyo yung sagot sa categorical bago po sa 20 seconds na paghahanay po ng inyong kasagutan. Proceed na po kayo. Okay. So, handa ka na ba, Brother Nightmare, sa mga katanungan ko? Yes. Unang tanong. Okay, yung Trinity ba, yun ba ay tunay na turo o maling turo? At tunay na turo yan. Ang sabi nga po dito sa inyo ni Surah Al-Maida, ayat 73, surely, sigurado, disbelievers are those who said Allah is the third of the three and a Trinity. Si Allah daw po ay katatlo daw sa Trinity. Next question. Okay, dito sa ginamit mong Surah 5, Surah Al-Maida, aya 116. Ito ba ay nagpapatunay sa iyong doktrinang Trinity, Nightmare, o nagpapatunay na hindi tunay ang doktrinang Trinity? Tama, yun bro. Wala pong aking sagot doon. Bakit po? Kinuha ko yun as konsepto na kayo yung may kinikilalang tatlong Diyos. Kami, no, yung nagpapakilala o nagpapatunay. Objection, brother. Bro, Objection. moderator. Objection. Ano objection? Ang tanong ko po, sa Surah 5, 116, ito ba ay nagpapatunay na tunay ang aral na Trinity o nagpapatunay ito na huwad ang aral ng Trinity? Categorical bro. Sa makatwid Nightmare, sasagutin mo tunay o hindi tunay bago sundan mo ng iyong paliwanag. Yeah. Nagpapakilala yan na tunay ang Trinity. Sapagkat sa inyo, mali yun ang sinasabi doon. Tatlong Diyos, ang Trinity ay iisa, kami yung tama, mali yung inyong Trinity. Next question. Okay, next question. Sa Isaiah 6:8, sabi mo, ito ay nagtuturo, mayroong mababasa na Trinity. Mayroon ka bang mga source sa pinagkukuhanan nitong talatang ito bro, na bakit nasabi mo na ito ay mayroong Trinity bro? Meron po, Bible bro. Kaya napakalinaw po sa Isaiah chapter 6 verse 8, expanded. Then I heard the Lord's voice saying, Whom can will I send to speak for God to Israel? Who will go for us? Sabi dito, referring to God in His heavenly court or possibly to the Trinity. Yan aking sagot. Next question. Okay. Dito na naman tayo sa Surah Al-Imran, Imran 3, chapter 18. Tama na, basahin natin. Ang liit lang ng latag eh. Okay. Iwasan nyo yung pag-adhom, okay na yon. Iwasan na yung side comment pala. Sabi dito, ang Allah ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya.
at sumasaksi rin ang mga anghel at yaong mga kaalaman. Kanyang pinangangalagaan ang kanyang mga likha ng makatarungan. Ang tanong, ang tanong, ito ba ay nagpapatunay, brother, sa Trinity o ang ala lamang ang siyang tunay na Diyos na dapat sambahin? Nagpapatunay po ito sa Trinity sapagkat, natandaan mo, sapagkat hindi Allah ang pinag-usapan dito, kundi si Allah ay may sinasaksihang ibang Diyos. Allah bear witness that la ilaha, Ilahuwa, none has the right to be worshipped but He and the angels Next question. and those having knowledge. Next question. Next question. Okay. Next question, bro, no? So, wala nang nailatag siya eh. No. Huwag ka na magsasalita ng ganon. Basta dumiretso sa tanong. I-wave ko na lang, bro, kasi wala nang nailatag. Wala nang ano, bro. Wala na akong maitatanong. Wala nang latag. Pambira, nag-wave si Yes, Nightmare, yun lang. nag-wave ka rin. O sige, paglalatag na po ni comparative na isang Islam ukol sa Trinity, 10 minutes po kayo kung ready na yung timer. Teka lang, Okay, yun. ayos pa yung timer ha. Nabibigla sa inyo yung timer eh, wave kayo ng wave eh. Tika muna, bro. Tika muna, bro. May gagawin lang ako. Magandang gabi po sa lahat. Dito po sa live ni Michael Angelo o ano man. Sa mga nagko-comment po ay maging maayos po yung pagko-comment. Binabati ko po yung mga kaibigan po nating Catholic, Baptist, and Islam. Gandang gabi po sa inyo. Okay, handa na ako, bro. Okay, timer start now. Okay. So, ipapakita natin ito. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang isang Diyos ng lahat ng nilalang. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos maliban sa nag-iisang Diyos lamang. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay kanyang kahulihang sugo, at ako'y sumasaksi na si Jesus ay propeta at dakilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So magandang gabi sa mga tagapakinig at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga hindi pa Muslim. Sa mga Muslim. So ito, no, mga kapatid, no, ilalatag natin yung nagpapatunay na magigiba yung mga latag ni Nightmare na ang Trinity ay tunay na aral ng Diyos. Yan. Malakias 2:10. Ito, ipapakilala natin kung sino ang kinikilala ng mga Hudyo na Diyos. Trinity ba o isang persona lang? Okay, dito sa Malakias 2:10, ang sabi ni Malakias, Propeta Malakias, sabi dito, wala baga tayong lahat na isang ama? Hindi baga isang Diyos ang May isang iskribang nagtanong kay Kristo, sabi dito, at naiintindihan ng iskriba na para sa iskriba, isa lang ang persona, yung ama, na siya'y sumagot na may katalinuhan, Nightmare. Itong iskriba na ito na naniniwala na mayroon lamang nag-iisang Diyos, ay may katalinuhan. May katalinuhan pala, Nightmare eh. At ano pa? At nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalinuhan, ay sinabi niya sa kanya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. May kaligtasan pala, Nightmare. Yaong mga taong naniniwala, kasi itong iskriba, Hudyo ito eh. Alam natin ang paniniwala ng mga iskriba ay isa lamang talaga ang kanilang kinikilalang Diyos. Ang tinatawag na Ama. Hindi nila kinikilala si Kristo. Hindi nga nila pinapaniwalaan si Kristo ang Mesiya eh. Wala silang kilalang tatlong persona
na Diyos ang mga Hudyo na hindi naniniwala kay Kristo. Kaya nightmare, ang taong ito pala ay may katalinuhan. Ano ba ang kabaliktaran ng may katalinuhan? May kamangmangan. Pag sinabi mo, may kamangmangan yun ang nagsasabi, iwan ko na lang, nightmare, no? So, napakalinaw sa mga talata na ang tinuturo ni Jesus, isa lamang Panginoon. Diyos, ang pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang tanging Panginoon. Napakalinaw kay nightmare, 3 persona pala. At dito naman sa Quran, kinuot ni nightmare, napakalinaw naman dito, ang Allah ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Nanunumpa ang Allah na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. At paano inilagay ni nightmare na ang nagpapatunay ito na sa Trinity daw? Dinidiinan nga ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang Diyos maliban sa Kanya dito sa Last nilatag 2 ni minutes. nightmare na Last 2 minutes. Surah Al-Imran, aya 18. Dito naman sa Surah 3, sa Surah 5, chapter 5, verse 116. Sabi dito, tingnan natin yung mga inilatag ni nightmare kung talaga bang pinapatunayan yung kanyang stand. Sabi dito, at inyong alalahanin ang araw na kapag ang Allah ay magsasabi, O Jesus, anak ni Maria, ikaw ba ay nagsabi sa tao, ituring ninyo ako at ang aking ina bilang 2 Diyos bukod sa Allah? Siya, si Jesus, ay magsasabi, luwalhati sa iyo. Allah, luwalhati sa iyo. Hindi marapat para sa akin ang magsabi ng anumang wala akong karapatan na sabihin. Wala palang karapatan na sabihin ni Jesus Christ ay Diyos bakit mo nilalatag ito, nightmare? Ito, yung mga latag mo po, gumigiba sa paniniwala mong Trinity. So, hanggang doon lang, no? Salamat po sa mga tagapakinig at 15 seconds na lang. Salamat po sa ang narinig nyo pong naglatag ay si Comparative na isang Islam. Ngayon po ay tutunghayan po natin ang pagtatanong naman ni Nightmares na 10 minuto. Aming ipinapaalala po na huwag kayong mag-a-add home at huwag po kayong magsa-side comment at lalapatan po namin kayo ng disiplina. Batay po sa inilatag ni Comparative, doon po kayo magtatanong. Depende po sa inyong magiging pag-uusap. Kapag meron po kayong gustong sabihin at kayo po ay mag-objection, i-address nyo po sa amin, huwag po kayong mag-uusap. Anytime po, Nightmare, nasa inyo po ang hapag. Sige. Thank you, moderator. Sa tanong ko sa iyo, kasi nabanggit mo yung Quran, no? Nakut mo salitang Quran. Yun bang lahat bang nasusulat sa Quran nyo, bro, ay tama at yan ang pinapaniwalaan ni Kristo at ni Muhammad? Yes or no? Yes, bro. Tama ang lahat ng nakasulat sa Quran, kaya nga kami may stand na ang Quran ay salita ng Diyos. Yan, salita ng Allah, tunay na salita ng Allah. So sabi mo, dahil lahat ng nasulat diyan ay tama at pinapaniwalaan ni Kristo at ni Muhammad, sunod kong natanong ay ito. Meron bang nakalagay letra por letra ang salita na Trinity sa Quran? Meron o wala? Okay. Mayroong nakalagay na salitang Trinity. Mayroong nakalagay 3. Salitang 3 sa Quran. Mayroon salitang 3. Ngunit hindi 'yon nangangahulugan
nagpapatunay na tama. Binanggit yon sa banal na Quran bilang refuted sa inyong mga mali. Next Okay. question. Okay. So sabi mo ay tama lahat ng nasulat sa Quran at yan ay pinapaniwalaan ni Kristo at pinapaniwalaan ni Muhammad at sabi mo nakasulat doon ang salitang Trinity litra por litra. For confirmation, tama ba yung sagot mo na yan, bro? Yes or no? Yes, tama yung sagot ko, bro. Yung sagot ko ang tama, yung unawa mo ang mali. Okay. Nakasulat sa banal na Quran ang salita Trinity. Ngunit hindi yun nagpapatunay na tama yung aral na Trinity. Yun ay nagpapatunay lamang na yung aral mong Next Trinity huwad. question. So, i-confirm ko ulit. Sabi mo, merong Trinity litra por litra sa Quran at ang lahat ng sulat doon ay tama at pinapaniwalaan ni Kristo at pinapaniwalaan ni Muhammad. Yun bang nakasulat na Trinity sa Quran ninyo? Tama ba yun o mali? Yes, yung nakasulat sa Trinity sa banal na Quran, Objection, binago moderator? mo na yung ano. Yes, Okay. objection. Ano objection? Categorical, tama o mali? Yan ang aking tanong. Kuya, comparative, tama o mali? Ang sagot nyo po kasi kanina ay yes. Mamili po kayo sa tama at mali. Okay, binago ko yung pagkasabi ko ng yes, bro, binago ko mali. Nag-objection lang siya eh. Mali. Mali ang mali ang sinabi mo na yun ay yun ay tama. Yun ay tamang doktrinang Trinity. Mali. Nakasulat lang yun ang salitang Trinity doon. Next bilang question. Next papatunay. question. Sa makatuwid, mali yung nasulat sa Quran. May maling nakasulat sa Quran na salitang Trinity. Yes or no? Mali. Mali, bro. Ang mali yung unawa mo kasi mali yung unawa mo. Hindi porket nakasulat ang salitang Trinity sa banal na Quran. Ito ay nagpapatunay na sa huwad mong pananampalatayang Trinity. Next question. Sa confirmation lang, sumagot ka lang ng yes or no, ha? So, sa makatuwid ay may tama lahat ng nakasulat sa Quran ninyo. Walang mali sa Quran ninyo na kahit may nakasulat na Trinity. Yes or no? Naputol ba? Naputol ba ako o siyang naputol, bro? Malinaw naman. Pakiulit na lang ang tanong. Nightmare. Stop the Ulit ko lang, time. ulit. Naputol ako dito. Okay. Naputol ako dito, bro. So sa makatuwid, tama lahat ang walang mali, ito na lang, walang mali sa Quran ninyo at tama lahat ang nakasulat doon na nandun ang Trinity. Yes or no? Start the time. Yes! Tama lahat ang nakasulat doon. Mayroong nakasulat na Trinity, ngunit hindi siya pumapatungkol o hindi siya nagpapatunay na tama yung doktrina na yon. Sinulat ang salitang Trinity bilang patunayan na huwad ang iyong pananampalatayang Trinity, Nightmare. Next question. Next question, so sa makatuwid yun bang Quran, tamang katuruan ba yan ni Muhammad at ni Kristo o maling katuruan? Tama o maling katuruan? Tama. Tama yung katuruan na nakasulat sa banal na Quran, kaya isinulat ang Trinity, salitang Trinity bilang pagpapatunay na huwad yung paniniwalang Trinity, Nightmare. Magbubon ka na dyan. Sasabi mo, tama na katuruan yan, no? Tamang katuruan yang nasusulat sa Quran yung turo ni Muhammad at ni Kristo. So sa makatuwid, yun bang katuruan ni Kristo at ni Muhammad ayon sa Quran? Meron bang nakalagay doon litra por litra na salitang Trinity? Yes or no? Yes! Mayroong nakalagay na salitang Trinity. Sinulat. Ngunit hindi nagpapatunay, Nightmare, na yun ay nagpapatunay na tunay yung iyong pananampalatayang Trinity. Nagpapatunay yun na huwad yung Trinity mo. Kaya nakasulat. Okay, sunod na tanong ay ganito. Ginamit mo naman ang Marco 12:28-29. Yun bang God
Alam mo bang nakalagay doon sa sa Greek biblical usage na Godhead Trinity? Alam mo ba yun o hindi? Okay. Ang ginamit ko, bro, Objection, Bible. moderator. Hindi, brother, Objection, hindi teka ako lang, nag-quote ng Greek, comparative. bro. Categorical. Comparative. Objection, bro. Saglit Objection. lang. O, Objection, bro. mamaya na, comparative ha. Nightmare, Hmm. ano objection? Categorical po. Alam o hindi alam? O, categorical, alam o hindi Counter alam. objection ko, bro. Comparative, ano objection mo? Counter mo. Okay. Bro, hindi ako naglatag ng Greek. Nilatag ko Tagalog. Kaya, tatanungin niya ako sa Tagalog. Okay, Nightmare, hindi niya tinatanggap na nilatag niya yung tanong mo at hindi raw siya nag-Greek. Mamaya na lang sa pangalawang cross-ex. Sige. So siguro, i-wave ko na yung oras kasi nasatisfied na ako dun sa sagot niya kanina, bro. Satisfied ka. Okay, Satisfied. ilan ba ang pangalawang tindig? 5 minuto, 10 minuto? 5 na lang siguro. Para madali tayo. Magandang gabi po. Ang narinig nyo pong nagtanong ay si Nightmare at ang kanyang tinanong ay si Comparative. Ngayon naman po ay may 5 minutong pangalawang tindig para sa pagpapaliwanag ng Trinity. Si Nightmare na isang Baptist. Anytime po. Ayan, thank you. So ayun po mga kaibigan at kapatid, nakita po nyo, nasatisfied po ako agad. Bakit? Ang bilis man umamin. Oo. Kaya nga tinanong ko dito sa ginamit niya, no? Sa Marcos 12:28-29, kasi Trinity po yan. Si Kristo nagturo, Trinity yan. No? So ngayon, tinanong ko sa kanya, tama bang lahat ng nasusulat niyan ay turo ni Muhammad at ni Kristo ang Quran? Yes or no? Yes. So yung Quran daw po mga kapatid, yung buong Quran, ay turo ni Kristo at ni Muhammad at tama lahat yon. Yes or no? Yes. So tanong ko sa kanya, may nakalagay ba dyan na salitang Trinity litra por litra sa Quran? Yes. Hindi tama pala yon mga kapatid. Umagri siya sakong sako. Kinonfirm ko. Inuulit ko yung tanong. At tama ba yung sagot mo na yun ay tama at turo ni Kristo at ni Muhammad yung Quran? At nandun yung Trinity? Tama bang sagot mo? Yes or no? Yes daw. Satisfied ba tayo? Satisfied. So, binalik ko pa yung tanong. Kasi medyo sa pangalawang tanong, sumigwi si kuya. So, binalik po natin yung tanong. So, ngayon, sabi ko, yun bang Quran ninyo? Tama ba yan? Oo daw, tama yan. At lahat ba diyang nasusulat, tinuro ba ni Kristo at ni Muhammad? Yes or no? Yes. So, yun bang Trinity, tinuro yan? Yes or no? Yes. So, yun pala mga kapatid, agree na agree siya sa akin. Bakit po? Yung aking mga nilatag na Trinity, hindi niya po napamalian. Dapat bro, nag-affirmative ka na rin. Ako yung first speaker, second speaker ka. Yun lang ang posisyon mo. Negative. So, ibig sabihin, yung talatang ginamit ko, banggain mo. Yung ginawa mo, hindi. Nag-establish ka, ginamit mong talata, dalawa. No? Malakias chapter 2 verse 10. Wala namang may nakalagay doon na mali ang Trinity. Hindi mo lang nauunawaan, alam mo ba ang Diyos doon, Elohim? Ngayon, ginamit niya Marcos 2:28 hanggang 29. So ngayon ang nakasulat dito mga kapatid, yung God doon. Kaya nga, sabi ko, alam mo ba yon ang Greek biblical usage? Hindi niya daw alam kasi wala daw siya nilatag na Greek. Yung kawawa. Hindi niya masagot. Nagreklamo sa moderator. Pero mamaya, wala ka nang may dahilan. Itatanong ko sa iyo ulit yan. Sa second stand natin. So, ayun po mga kapatid Hindi niya po napamalian ang aking itinindig. Ang posisyon niya po ay negative o pamalian niya ang Trinity. Wala, siya mismo ang bumulagta sa stand niya na dapat patunayan niya. Walang Trinity, inamin niya, pati sa Quran pala nila may Trinity. Paano ba yan ngayon, Ismael? Paano mo ngayon pamalian yung Trinity na yan, letra por letra? Ang Biblia, magkakampiat ang Quran. Ang Biblia, nagpapatunay ng Trinity, letra por letra. Yung Quran mo, nagpapatunay din na tama sabi mo ang Trinity. Tinuro pa ito pala ni Kristo at ni Muhammad.
Kaya suportado po doon sa talata na Marcos 12:28 hanggang 29. Nagpapatibay lalo yun sa salitang Trinity, bro. Oh, kita mo na, bro? Mako-convert ka talaga sa akin dito, bro. Ayan. So ngayon po mga kapatid, tandaan po natin, doon sa ginamit niya kanina dito sa Quran, tingnan natin yung Quran. Yung Trinity, dito talaga ang Trinity. Oh, ito. Anong sabi po dito mga kapatid? Okay. Last 1 minute. Sige, thank you. Sabi dito, surely these believers are those who said, Allah is the third of the three in a Trinity. Oh? Doon daw sa pangatlo daw po si Muhammad si Allah daw sa Trinity. Paano yun, bro? Hindi kinikilala niya talaga, no? May kinikilala talagang ibang Diyos po, mga kapatid. Si Muhammad. May kinikilala talagang Trinity na Diyos si Muhammad. At siya daw, doon mga kapatid, yung pangatlo. Ayan. Sino yung tinutukoy niya? Bakit siya daw yung pangatlo? Dito po. Ang sabi dito, and remember, when Allah will say, on the day of resurrection, yung resurrection, si Kristo ito 5 O minutes. 5 Isaiah, seconds. son of Maryam, si Maria daw po yung pangalawa sa Trinity at si Jesus yung Time. una. At si Allah pangatlo. Sige. Time. Ang narinig po ninyo na Time na ba, nagtatag time. ay si Nightmare na isang Baptist. Samantalang sa pangalawang pagtatanungan ay sasagot naman si Comparative. Napag-usapan ba ninyo ay 5 minutes o 10 minutes cross-exam? 7 na lang siguro, bro. Sumasang-ayon ka ba, Comparative, na 7 minutes cross-exam? 5 minutes yung namin bro, reboot 5 minutes na lang din yung tanong para madali yung Sige. Okay, sisimulan na po Okay. natin ang pangalawang pagtatanong. Maari na pong magtanong kahit hindi nilatag sapagkat ito po ay pangalawang tindig na ng tanungan. Magandang gabi po sa lahat at iwasan po ang ad hom at side comment. Gandang gabi po. Pa ang tamang Biblia bro? Greek. Brother Nightmare. Ano, bro? Putol-putol, bro? Ano ang tamang Okay. Ano ang tamang Biblia? Nakasulat sa Greek o nakasulat sa Tagalog? Nakasulat, sagot ko, nakasulat sa Greek at nakasulat sa Tagalog, nakasulat sa English, at kahit ano pong nasulatan yung tamang Biblia po yun, bro. Next question. Okay. So sa makatuwid, pareho silang tama. Tama ba? Tama yun, oo. Okay. Nakakaisa po yan. So ngayon bro. Okay, sige. So ngayon brother, dito sa Marcos 12:29, sabi dito, pakinggan mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos. Ang Panginoon ay iisa. Sino yung tinutukoy dito na Panginoon ay iisa bro? Diyos po. Diyos po. Yan po ay Trinity. Kung titingnan po natin sa Greek yan, Godhead, Trinity. The first person, Father. The second person, Son. And the third person, that is Holy Spirit. Hindi po yan si Allah ang third. At hindi si Maria ang second. Next question. Okay, next question. So, sabi dito, pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos. Mayroong nakasulat na nating. Tama ba, Brother Nightmare, na isinama niya ang kanyang sarili na mayroong kikilalaning Diyos? Tama ba o mali? Mali yun. Sabi yun, pakinggan natin. No, hindi yan sa Diyos nakatukoy yung natin. No, nakatukoy po yan doon sa kausap niya at kasama niya. No, makikinig doon sa itinuturo niya na mayroon pong Trinity. Kasi Trinity ang ating usapin eh. Next question. Okay, sa salitang natin, hindi ba siya kasama doon, bro? Ang Diyos, hindi po. Ang kasama Hindi. po doon, Sa yung salitang nakikinig, huwag kang mag-interrupt. Ang kasama po doon niya,
yung mga nakikinig, pero ang pinapangaral, Trinity. At atin pong pinapatunayan yung Trinity, hindi yung mga nakikinig ayon sa pinapangaral niya. O, next question. Okay. Ayon dito sa talatang Marcos 29, bro. Sino ang nagsalita? Si Jesus o si Pablo? Si Jesus po yung tumutukoy dyan according po sa narration ni Marcos. Si Kristo nagsasalita dyan according kay Marcos. Nang tinutukoy na Diyos dyan ay Trinity. Next question. Okay. Next question. So sa salitang natin, hindi ba kasama yung nagsalita dito? Bro, sa salitang natin, Kasama hindi ba po siya, kasama ang nagsalita dito? Okay. kasama siya sa nagsasalita kasi siya nga nagsasalita eh. Pero tinutukoy niya pinapangaral niya doon sa kausap niya yung Trinity. At involved siya sa Trinity. Next question. Okay. So sa makatuwid, Brother Nightmare, ipinapakilala niya ang nag-iisang Diyos na kasama siya na mayroong kikilalanin na iisang Diyos o mali, bro? Tama o Correct mali? yun. Tama yun, bro. Oo. Kasi kung titingnan mo doon, sa Diyos na pinapangaral niya na dapat kilalanin din sana ninyo, ay kasama siya sa Trinity. Yung Diyos, Godhead, Trinity, first person Father, second person Son, in the third person Holy Spirit. Next question. Next question. Okay. Tanong. Dito sa salitang Diyos dito sa Marcos 29 is Trinity ito. Ngayon, kasama ang kanyang sarili na mayroong kikilalaning Diyos na Trinity. Ilan na ngayon kung Diyos yung nagsalita dito na kasama na may kilalanin na Diyos, ilan na ngayon ang persona ng Diyos mo? Isang Diyos na may tatlong, tika mo na bro, hindi pa tapos. Isang Diyos na may tatlong persona plus kumikilala sa Diyos na may tatlong persona. Ilan na? A, 2, B, 4. Wala pong aking sagot doon. That is fallacy question kasi Trinity, tatlo nga eh. Bakit gawin mong 2 at 4 lang? Next question. Objection, fallacy. Your Honor. Objection, Your Honor. Objection, Yes, objection, bro. Objection. Okay. Isinama ko si Jesus Christ sa tanong kasi kasama siya sa talata na mayroong kikilalanin na Diyos. Kaya isinama ko. Nagbigay ako ng choices. A, Okay, 2, kaya sasagutin ko B, ha, 4. sasagutin ko. Ang ibinigay mo na choices, 2 o 4. So, pinamili mo siya doon. Ang sagot niya, wala doon sa pinagpilian. Fallacy. Next question. Palas. Okay. Fallacy yan. Next question. Okay, brother. Mayroon pa ba akong time? 30 seconds. So, i-wave ko na lang yan. 30 seconds na lang yan. Ayon, tapos na po ang pangalawang pagtatanong ni Comparative na isang Islam. Paglalatag naman po niya ng pangalawang paglalatag na 5 minuto para sa Trinity. Sige po, Comparative, 5 minutes para sa inyo. Okay. So, ilalantad natin dito ang pandaraya ni Brother Nightmare, no? Sabi niya dito, ang ipinapakilala daw ni Jesus Christ dito sa Marcos 12:29, tatlong persona. Mali. Napakalaking mali sapagkat ang nagtatanong sa kanya dito, ang paniniwala, isang persona lang ang Ama. Ngayon, nung sinabi ng iskriba na yon na ang kanyang paniniwala isang persona, sabi niya, tama ang sinabi mo, guro, na walang ibang Diyos liban sa kanya. Ay alam ni Jesus Christ yon kasi alam niya ang doktrina ng mga Hudyo. Isa lang ang persona. Ngayon, sinaway ba niya? Itinuwid ba niya ang paniniwala ng Hudyo? Hindi. Hindi. Sabi ni Jesus Christ sa naunawaan sa Hudyo, ang taong ito ay may katalinuhan. Naunawaan ng Hudyo, si Nightmare hindi naunawaan niya eh. Kaya ano ang kabaliktaran ng may katalinuhan?
mahikamangmangan. Malinaw naman eh. Malinaw dito sa eh, chapter verse 34. May katalinuhan at hindi pa malalayo sa kaharian ng langit. Kaya nagigiba yung mga latag ni Nightmare na dalawang latag lang. Kaya sabi ni Jesus Christ, sabi ng Diyos sa Old Testament, ang Ama na kinikilala ni Malakyas, sabi niya kanina daw, ang kinikilala doon daw sa Malakyas dos Gis o Elohim daw yung God. Ipinangalanan ni Malakyas Ama. Hindi nakalusot. Yung Elohim pala na sinasabi ni Nightmare, Ama pala yun. Kailan tinawag si Jesus na Ama, kailan din tinawag ang banal na espiritu na Ama? Hindi. Kasi sa Trinity Doctrine, isang Diyos na may tatlong persona. Take note, isa sa persona ang Ama. Sa persona yun, isa sa persona. Kaya yung Elohim ni Nightmare, yung Ama pala, hindi kasama yung banal na espiritu. Kaya, Nightmare, kung naniniwala ka sa Biblia mo, paniwalaan mo si Jesus. At paniwalaan mo ang Diyos na Ama na sinasabi ninyo. Nasabi niya, ako ang Panginoon ninyong Diyos at walang Diyos liban sa akin. Ako'y walang nakikilalang iba. Wala siyang kinikilala, Nightmare eh. Napakalaking pamumusong ang ginawa mo eh. Ginawa mong Diyos si Kristo, gayong hindi kinikilala ng Diyos. Wala na siyang kinikilala. Kaya gibang-giba yung tindig na Trinity na tunay. Tunay daw, sabi mo. Gibang-giba. Kulang yung nilalatag ko eh. Bible lang yung nilalatag ko, Brother Nightmare. Dapat maniwalaan mo yan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, Apostol Pablo na yung ginagalang ko na yung apostol may. Sabi niya sa unang Korinto 8:6, sa ganang atin, may isang Diyos lamang ang Ama. Napakalinaw. Bakit mo sinasabing 1 minute. Brother Nightmare, hayagang salungat ka sa Bible mo eh. Sabi ni Pablo, sa ganang atin, may isang Diyos lamang ang Ama. At yun yung ipinapakilala ni Jesus sa Marcos 12:29, hindi Trinity. Hindi sinabi ni Pablo, sa ganang atin ay may isang Diyos at may tatlong persona, hindi. Kaya wag mong sabihin, wag kang magpalusot mamaya, Nightmare. Ano ba ang karugtong? Mayroon bang sinabi diyan may isang Panginoon? Okay, granted. Dalawang Panginoon. Dalawang Panginoon, pero Panginoon lang yung nabanggit, hindi Diyos. Ang binanggit doon na Diyos, ang Ama. Isa lang ang Panginoon. Sa lupa, Brother Nightmare, sabihin mo maya, yan ay Diyos din si Jesus Christ dyan. Hindi pa rin yan titindig sa paniniwala mo kasi Trinity paniniwala mo. Ipatunayan Time na po. Thank you. Okay. Time na pala. Hintayin muna natin si Mr. Moderator. Ayun, nakamute pala ako. Magkakaroon Shoutout po muna ng sa ating 35 million viewers. Okay, proceed, Moderator. Yes, magkakaroon ng 5 minutong pagtatanong si Nightmare kay Comparative. Sa pagtatanong po ay maaaring hindi sa nilatag, maaari pong sa mga pagtatanong batay po sa paksa na inyong pinag-usapan. Uulitin po namin, wala pong magsa-side comment, wala pong mag-add home. Tuloy po ang inyong usapan, maaari na kayong magtanong. 5 minutes. Okay, una kong tanong sa pangalawang ito ay Marcos 12:29. Sabi mo, ang pinakilala ni Kristo ay Ama lamang na Diyos, sabi mo. Ang nakalagay ba dyan, bro, ay Theos o Pater? Sagot lang.
Ang nakalagay dito, brother, sa binasa ko, Panginoong Diyos. Walang Teos, Objection, walang moderator. Pater. Objection, moderator. Ano yung objection, Nightmare? Manahimik muna. Kuya, comparative. Ah, ah. Bigyan daan natin si Nightmare. Ayon sa Marcos 12:29 na ginamit niya kasi nakalagay doon ay Diyos. So ang tinatanong ko yung sa Diyos. So ayon po ba yung salitang Diyos ang ginamit ba diyan ay Theos o Pater? Okay. Comparative, teka lang, comparative, paliliwanag ko lang sa iyo, mamimili ka sa Theos o Pater, kung hindi mo sasagutin, ay pwede namang mag-next question o nasa sa iyo po yan. Categorical, sagutin niyo yung Theos, sagutin niyo yung Pater, kung hindi sasagutin, next question. Okay, walang akong sagot diyan, bro, kasi hindi ang Biblia na gamit ko dito, Tagalog, wala talagang nakalagay dito na Greek. Tagalog ito eh. So, hindi niya Okay. sasagutin, Nightmare. Okay, so next question. Alam mo ba, may alam ka ba sa Greek regarding sa salitang Diyos o wala? Okay, hindi ko na inalam. Nightmare. Objection, moderator. Kaya, okay, May alam ka hindi. ba o wala? Objection, ano yung objection? Mamili lang siya dito. May alam ba siya sa Greek na ginamit yung Marcos 12:29? May alam ka ba dito o wala? Comparative, may alam ka ba o wala? Ang sagot mo Okay, kasi wala. ay hindi ko na inalam. Okay. Okay, sige. Okay, sasagutin ko yan. Wala. Kasi hindi ko na inalam. Kasi sabi mo, parehong tama ang translation na Greek at Tagalog. Eh, ano pang silbi na pupuntahan ko yun? Next question. Okay, so hindi na kita tatanungin dyan sapagkat sabi mo ay wala kang alam regarding ko dito. Pero i-confirm ko sa'yo, tama ba yung sagot mo bro na wala kang alam sa Greek regarding sa talatang ginamit mo? Tama ka ba dito? Yes, hindi ko inalam. Hindi ko inalam. Kasi tama na yung Tagalog eh. Sabi mo nga eh, tama na no. Bakit ko pa alamin sa Greek? Okay, so thank you. Susunod ko na tanong ay ganito. Tama ba si Muhammad sa Quran nung itinuro niya ang Trinity? Tama ba si Muhammad o mali? Specific ang tanong niya bro. Kasi napakabayas yung tanong niya eh. Ano ba yan? Objection ba yan? O ano? Magsalita ka ng objection. Objection bro. Objection. Oh. Linawin niya ang tanong niya bro. Linawin. Nakasulat ba o ang doktrina? Linawin niya ang tanong niya bro. Tama ba ang request. nakasulat o ang doktrina ng Trinity? Comparative, ito na. Nightmare, pakiayos daw, pakilinawan daw yung tanong. Okay. So pwede mo ba moderator, pwede mo ba mamaya i-detailed kung ano ba yung salitang fallacy para naman mabigyan naman ng justice ang aming pag-uusap ano? So tanong ko kasi dito sa Quran. Fallacy, bro. Sabi mo kasi turo po ni Muhammad ang Quran at ni Kristo pinapaniwalang turo niya. So tanong ko sa iyo, nung nagturo ba si Muhammad ng salitang Trinity sa Quran? Tama ba si Muhammad noon o mali? Confirmatory question. Objection bro. Objection. Yes, ano objection mo? Linawin niya ang kanyang tanong bro. Na tama ba na nakasulat ang Trinity o ang Trinity tamang doktrina? Yun bro. Ito sagot ko, kuya comparative ba? Ang tanong niya kasi, tama o mali. Sumagot ka ng tama, then ipaliwanag mo yung counter mo para magkaintindihan kayo. Ngayon, kung hindi mo sasagot... Objection bro. Nag-object ako bro. Object. Kaya nga, sinasagot Kasi ko na kayo hindi para... malinaw yung tanong niya bro eh. Hindi malinaw yung tanong niya. I-specific niya bro, na tama ba na nakasulat ang Trinity? O tama ba ang Trinity Kuya, comparative, ito na yung ano ko, ito na yung hatol ko, no? Meron siyang pinamimili sa'yo, tama ba o mali si Muhammad? So, nasa pagsagot mo yon kung paano mo i-refute sa 20 seconds mo. Hindi ko yan masagot bro kasi Okay, para next sa akin, mali question. ang Pag tanong. hindi mo kayang sagutin, next question. Question. Next question. Ah. Sa tanong ko sa iyo ay ganito. No? Noon ba, yun bang Quran, yun bang nakasulat lahat sa Quran? Tinuturo ba yan ni Muhammad o hindi niya naman lang maturo yan? Yes, tinuturo yan ni Muhammad. Lahat. Ngunit, yung sinabi mo kanina,
Hindi yun malinaw eh kung saan naka-address, saan nakasulat ba o tama ang doktrina. Kaya hindi ko sinagot, Nightmare. Hindi ka makapuntos. So, sabi mo, ang Quran ay tinuturo lahat yan ni Muhammad. So, yun bang Trinity? Itinuro ba yan ni Muhammad o hindi? Yes, nakalagay sa banal na Quran ni tinuro ni Propeta Muhammad na tama yung Trinity. Yan ay nakasulat sa banal na Quran upang patunayan na huwad yung Trinity mo. Nightmare, napakalinaw, mag-move on ka na dyan. Tama ba yung sagot mo na itinuro ni Muhammad na tama ang Trinity? Tama ba sagot mo o mali? Okay, bumaliktad yung tanong, Mr. Moderator. Hindi ganun yung tanong Objection kanina, ba? Mr. Moderator. Objection, hindi ganun ang tanong. Ang tanong niya kanina, tama ba na nakasulat ang Trinity? Sabi ko, tama. Tama ba na itinuro ni Propeta Muhammad ang Trinity? Yun yung tanong niya. Hindi ganun. Yun yung tanong niya. May objection ka ba, Nightmare? Bago po kami humatol. Yes, bro. Kasi ano yan, confirmatory lang naman based po sa sagot niya. Ang follow-up question ko yon kung tama ba yung sagot niya na tama si Muhammad na nagturo ng Trinity. Ay. Comparative. Sasagutin mo ba na tama ba o hindi? Tama. Okay. Tama yun bro na may itinuro ang Propeta Muhammad na Trinity. Ngunit hindi nagpapatunay na yun ay mali, yun ay tamang paniniwala. Yun ay nagpapatunay lamang itinuro ni Propeta Muhammad ang Trinity bilang pagpapatunay na huwad ang pananampalatayang paniniwalang Trinity. Next question. Okay. So noong bang Hindi nagturo si Muhammad noong bang nagturo si Muhammad ng Trinity? Tama ba yung tinuturo niya o mali? Mali. Yung tinuturo niya na Trinity, nasasabi mo tama ang Trinity, mali bro. Kasi ang turo ni Propeta Muhammad na ang Trinity ay mali. Hindi tama. So for confirmation, sabi mo mali. So sa makatutanggap mo na ngayon na mali ang itinuturo ni Muhammad. Yes or no? No. Kasi No. nagbago-bago yung tanong mo. Ay sabi ko kanina bro, ang sabi ko kanina, nagturo ng salitang Trinity si Propeta Muhammad. Ngunit hindi nagpapatunay na ito ay tama, kundi ito ay nagpapatunay mali. Napakalinaw pabalik-balik lang Hanap ka lang ng tablay. Sabi mo, tama Trinity tinuturo ni Muhammad. Tama ba si Muhammad? Yes or no? Mali yung sinabi mo na sinabi ko, huwag kang maglagay, Mr. Moderator. Naglagay siya No objection. ng salita. Nilagay niya ang salita sa aking bibig na hindi ko naman sinalita. Ganun talaga kasi nungaling si Nightmare Comparative, ang tanong niya kasi ay tama ba o mali. Wala naman siyang idinugtong doon. Objection Sasagutin mo ako ba bro. Next question agad kasi next question. Next hindi ko question. sinabi yun Next question. So sa makatuwid, yun bang Trinity? Tama ba pag magturo si Muhammad noon o mali si Muhammad? Okay. Mali ang unawa mo. Mali. Kasi mali yung unawa mo, Nightmare. Yun. So sabi mo kanina, lahat ay tama pag nasusulat sa Quran. So tanong ko sa iyo, yun bang Trinity na nasa Quran ninyo? Mali ba yun? Na nakasulat? Yes or no? Tama na nakasulat ang Trinity sa Quran. Pero mali ang iyong pagkaunawa. Mali. Tama ang nakasulat na may nakasulat na Trinity sa Quran. Pero hindi nagpapatunay na yun ay tama. Time na po. Ang Time na po. paniniwala, yun ay tamang paniniwala. Time na. Hindi ka makakaisa sa akin, bro. Time na po. Huwag kayong mag-usap at huwag kayong mag-side comment. Parehas naman kayo may side comment, kaya pinagbigyan ko kayo.
Sa pag-uusap ba ninyo sa conclusion, ilang minuto? 5 minutes? Okay, sino 5 po ang minutes siguro, bro. napag-usapan ninyo na magko-conclusion na mauuna? 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Sino ang mauunang mag-conclusion na pag-usapan yung dalawa? Wala na Siguro si pag-uusap. Nightmare na lang, bro. Si Nightmare. Pero dito kasi bro, traditional ditong platform bro. Ang una siyang mahuhuli at ang mahuhuli siyang mauuna. Yun ang decision ko. Comparative, ikaw ang mauuna sapagkat yun ang traditional debate na ginagawa po natin. 5 minutes po kay comparative para po sa kanyang conclusion. Pakinggan po natin. Okay, ito no, malinaw na mga, tapos may naiisang tunay na Diyos at Ay. nakilala si Jesus na siya Ay. ay sugo. Ang narinig po ninyo ay ang conclusion ni comparative na isang Islam sa topic po na Trinity ng debate po sa gabing ito. Papakinggan naman po natin ang 5 minutong stand ng conclusion ni Nightmare na isang Baptist ukol sa Trinity. Proceed po. Ayan. So ayun, maraming salamat sa ating moderator at sa kausap po natin. Alam mo, ang masasabi ko dito kay brother comparative Ismael, kulang lang to sa sup-sup, no? Bakit po? Kasi mga kapatid, sabi niya daw, wala daw akong may naitanong sa kanyang nailatag. Nagtanong nga ako, namin mo, wala kang alam eh. Kaya nagpatulong ka sa moderator eh. Kaya sabi ng moderator, next question na lang. So sabi ko, tama bang sagot mo na wala kang alam? Oo daw. Hindi nila kita tatanungin dyan sa Biblia kasi po sabi mo, sup-sup, wala kang alam. So tinanong kita sa Quran. So sabi mo, tama ba lahat ng nasusulat sa Quran? Yes or no? Yes. So tama ba si Muhammad nung nagturo siya ng Trinity? Sabi hindi siya makasagot, nagreklamo siya. Kasi turo daw ni Muhammad ang Quran. So hindi tatanungin ko kung tama si Muhammad. Sabi niya daw, mali daw si Muhammad. Nung sa kalaunan po, tama na naman si Muhammad. So sa makatuwid, tama po ba talaga ang lahat ng nasusulat sa Quran? Yes or no? Yes. Kung tama po lahat ng nasusulat sa Quran, so tama ba yung Trinity sa Quran? Tama. Bakit ka iiyak? Nagtatanong lang naman ako. At alam nyo ba mga kapatid, sabi niya daw, fallacy daw ang aking pagtatanong. Paano maging fallacy? Ang confirmatory question. Kino-confirm sa'yo. Alam mo ba yung fallacy? Yung ginawa mo sa akin, false dichotomy, tawag doon. Saan po? Alin bang nakasulat? Sabi mo, yung bang Trinity? 2 o 4? Yun yung fallacy. Bakit po? Kaya nga Trinity na, 3 nga. Bakit papiliin mo ako sa 2 at 4? Mag-aral-aral ka rin, bro. Minsan. Yan yung fallacy. Yung tanong ko sa'yo, hindi yung fallacy. Kasi sabi mo, ama lamang ni Jesus ang ginamit doon sa Marcos 12:29. Mali. Ang nakalagay po doon ay Theos. Yung Theos na ginamit dyan, Godhead, Trinity. The first person, Father. The second person, Son. And the third person, Holy Spirit. Paano yan, bro? Ang ganda pa naman ng pangalan mo, comparative, pero doktrina mo, hindi mo na-compare po sa natutunan mo. Ngayon, isi-shoutout ko po ang aking mga kaibigan niya sa baba, kay Brother Igong Pagong. Humble lang po, sabi niya, good evening. Ayan. At kung sino pa naman yung mga Muslim dyan na hahamon sa amin sa debate, handa po kami. Ayan ha. Tandaan po ninyo mga kapatid, mula sa unang tindig, pangalawang tindig, hindi niya po nai-encounter yung akin po nga nilatag na talata. Genesis 1:26, Isaiah 6:8, wala po siyang binanggit doon. Anong ginawa? Nag-establish ng panibago. So wala ka talagang may napamalian tapos winasak mo. Sabi, anong winasak mo doon? Nag-establish ka ng panibago. At yung na-establish mong panibago pong pag-aaral, wala ka ring alam doon. Inamin mo. Dapat bro, turuan kita sa susunod na makipagdebate ka bro. Dahil negative po yung posisyon mo, yung nilatag ng taong yon, huwag kang umalis doon hanggang hindi mo na isitel. Kung sa Genesis 1:26 pong nilatag ko, dapat doon ka rin sa Genesis 1:26, magpamali ang ginawa mo, lumayas ka doon, napunta ka sa ibang talata na hindi mo naman alam at di mo inuunawa. Wala kang may napamalian talaga. Ngayon, akong pumunta sa Quran ninyo. Sabi mo, tama. Anong winasak mo doon?
mas lalong pinatibay mo ang doktrinang Trinity. Bakit po? Dahil si Jesus, si Isa po ng Quran, si Mariam, si Muhammad ay Diyos. At si Muhammad po, si Allah at si Allah ay isa pala sa miyembro. Ika-third person siya ng Trinity, second person si Maria. At ang unang person ay si Isa. Surat 3, aya 18, ang nakalagay. Sabi ni Allah, may sinasaksihan akong Diyos. May kinikilala pa pala siyang ibang Diyos maliban sa kanyang sarili. Yan yung nasusulat po mga kapatid, no? Na si Allah ay may iba pa talagang Diyos. At alam mo ba doon, no? Sa kinikilala niyang Diyos, si Maria, si Jesus, at ang kanyang sarili. Kaya wala ka bang may napamalian? Mas lalong sinusuportahan mo na tama yung Trinity. Kaya magpadoktrina ka na sa akin para naman maalaman mo. Ayan, panalo tayo ngayong gabi mga kapatid. Thank you, moderator. Time start.